Sa 10 nagawa kong tama, hindi man lang nagpasalamat. At sa isang maling nagawa ko, galit na't kung ano-ano pang maririnig ko sa kanila ng pamilya niya. Kapag nagtago ka ng ulam ay madamot ka na. May kinakasama ako at meron akong 2 anak. 12 years na kaming namimisanan dito sa poder ng nanay niya. Yung isang kwarto sa bahay nila pinabukod ko ng sariling pinto. Para sa ganung paraan man lang ay nakabukod kami. Isang gabi nagalit ako sa anak ko at nagalit din siya sa akin. Kino-question niya kasi yung pagdidisiplina ko sa anak ko. Na bakit daw ganun ang ginawa ko sa apo niya. Kinuha ko kasi yung cellphone niya kasi may nagawa siyang mali. Na siguro'y tama lang naman na magdisiplina ako bilang isang magulang. Kaso nagalit sa akin yung binan ko na kesyo hindi daw dapat ganun. Sabi ko, nay magulang ako kaya dapat ako yung kakastigo sa ginawa ng anak ko. Sabi niya siya naman daw ang lola na kumbaga daw ay mali daw yung ginawa ko. At doon na nagsimula yung kalbaryo ko sa kanya. Lahat ng kilos ko pinupunan niya na ultimo paglalaban ng damit at pagluluto. Sabi ko naman hindi kami pareho na kung ganun siya hindi naman ako ganun. Sa bawat lakad niya lagi niya akong kasama at inuutusan niya ako. Pero nung nagalit siya sa akin sinabihan ba naman ako na kung anong meron ako binibili ko kayo. Na which is hindi naman ako nahingi sa kanya at inaalok naman niya yun at kusa niyang binigay. Kaya naman tinanggap ko na kapag nilalaban ko yung damit namin nakatingin pa rin sa akin. Isang araw ay umalis kami ng asawa ko at pagbalik ko, lahat ng damit na marumi ng asawa ko nilabhan niya para daw malinis. Ewan ko ba pero 12 years na akong nagpapasensya sa ugali nila. At ang laging sinasabi sa akin ng pamilya niya ay pagpasensyahan ko na lang daw kasi daw matanda na. Pero bakit ganon? Paano naman yung gusto ko at yung nararamdaman ko? Na kapag nagtabi ako ng ulam para sa anak ko ay madamot na ako. Na ang sabi ko naman wala akong ibibili ng ulam mamaya. Ang sabi niya sa akin paano naman daw yung anak niya at yung ibang apo niya. Nakakain daw wala daw pagkain. Paano ko naman ipapakain yun? Di yung anak ko naman yung nagutom. Grab driver lang yung asawa ko at hindi naman manager sa bangko. Na sa aming 4 nga ay kulang pa. Magdadagdag pa siya ng 3 papakainin. Saan naman ako kukuha? Tubig at kuryente may 5-6 pa. Diyos ko naawa na lang ako sa asawa ko at siya lahat yung sumasalo ng gastusin. Sobrang damot ko ba? Baka magalit sa akin si Lord pero sa totoo lang iniisip ko na kung paano naman yung anak ko. Na minsan nga hindi na ako nakain na never kong naranasan nung dalaga pa ako. At nung sinabi ko yon sa asawa ko, ang sagot naman niya sa akin, pag meron magbigay, pag wala. Na bilang nanay napakahirap ng sitwasyon ko. Na sa totoo lang naiiyak na lang ako kasi silang lahat ay magkakadugo sa bahay na to. At ako sampid lang. Gusto kong bumukod at ganun din ang asawa ko pero sabi ng nanay niya bakit daw bubukod pa? Pwede naman daw dito na lang kaso mo napakahirap talagang mamiyanan. Na dati sobrang bait na habang tumatagal ay nanunumbat na't nagagalit pa sa akin. Na sa 10 nagawa kong tama hindi pa magpasalamat. At sa isang mali kong nagaway galit na't kung ano-ano na yung maririnig mo sa kanila at sa pamilya niya. Bigyan mo naman ako ng advice, Mami Lynn. Letter sender, Maria. Hindi ka talaga mananalo dyan sa biyanan mo. Ni ultimong pagbubukod nyo nakokontra Ganyan talaga yung siste, yung malinis sa'yo marumi pa rin sa kanya. At pag nagtabi ka ng para sa inyo, ganun talaga yung magiging labas, madamot ka. Wala kang itatama dyan kasi nga namimisanan ka na kung ayaw mo magpasako, una best bumukod ka. Ang masaklap nito ay sa patanda ng patanda, lalong sa pasiwasiw yan. Ikaw yung apple of the eye. So lahat ng kilos mo denumero. Nasa pulan ka kasi na minamanduhan. Nakukwenta yung ibinibigay nila pero yung kapalit nun hindi makita. Matanda na sila kaya mas tama sila. Yan ang mindset ng ilang matanda. Na kapag nangatwiran ka bastos ka na walang modo, hindi pinalaki ng tama. Umalis ka sa poder ng biyanan mo. Total gusto rin naman ng asawa mo, gusto mo rin naman, so wag kayong papigil. Sigurado ako na kahit 2 itlog lang yung ulam nyo maghapon, for sure ako na mapapagkasya mo na. Kahit sa paso ka pa tumira or sa lata, ang mahalaga nakabukod ka.